Yan ang problema sa atin, eh. Kaya sabi ko, ito rin siguro ang pagkukulang ni Pangulong Marcos. Naglalagay siya ng mga tao na maaring nanalo, popular, pero walang kahandaan. Mag-isip nga tayo. Ngayon ako ang sasabihin niyo, tatawagin yung bobo. Mag-isip nga tayo. Ngayon ako ang sasabihin niyo, tatawagin yung bobo. Hindi ba? Yan ang hirap kasi sa mga Patay, taga mo sa bato. Hindi yan tanga ang Vice President Sara Duterte. Hindi yan tanga na ano yan, na tatanggalan niya lahat, pati grade kindergarten, grade 1, grade 2, tatanggalan niya ng mga poster ang loob ng school. Hindi yan. Mga kabanat, mayroon lang ipapakita sa inyo na video at sana mag-comment kayo reaksyon dito sa video ni Professor Tontong Contreras. Kasi ang video na ito mga kabanat may kinalaman sa plano ni Vice President Sara Duterte na tanggalan ng poster ang loob ng mga classroom, no? Ayon pa dito sa sinabi ni Professor Tontong Contreras, ang tatanggalin daw, no, ang pinapatanggal ni Vice President Sara Duterte ay yung mga poster ng mga presidente at iba't ibang mga nakadikit like mapa daw ng Pilipinas. Ito'y inalmahan ni Professor Tontong Contreras at nagsasabi siya na ito daw ang problema sa mga nakaupo, no? Ito daw ang pagkukulang ni President Bongbong Marcos dahil nag-appoint siya ng isang DepEd secretary na kumbaga ay hindi naman talaga educator, kulang. So gusto ko makuha yung reaction nyo, no, dito kasi para sa akin hindi pa ako makapagbigay din kung sa palagay nyo tama ba ang desisyon ni Vice President Sara Duterte o mali. Pero itong si Professor Tontong Contreras ay inalmahan na yan, no? Inalmahan na yan at hindi siya pumayag at mayroon pa siyang binitawang manghang dito na salita, no? Na parang noon pa lang daw ay kino-question niya na yung pag-appoint kay Vice President Sara Duterte bilang head ng Department of Agriculture. Department of Education, no, bilang head ng Department of Education, no. Noon pa lang daw ay kino-question niya na yan dahil si Sara Duterte daw, Vice President Sara Duterte, hindi naman daw educator. So, yun. Yan ang video natin at panoorin niyo na yung sinasabi. Aber, mag-isip nga tayo. Ngayon ako ang sasabihin niyo, tatawagin yung bobo. Hindi ba? Yan ang hirap kasi sa mga nabubulagan masyado. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman to common sa atin. Kasi sa Amerika, si Donald Trump, sinurvey yung kanyang mga followers. Ang sinasabi, mas marami pa sa kanila ang nasiniwala kay Donald Trump kaysa sa mga kaibigan niya at mga eksperto. Parang ganyan din po dito Parang pag dino-Diyos mo, pinupuon mo si Bongbong Marcos, o si Sara Duterte, o kung sino man, si Leni Robredo, mas paniniwalaan mo mas sinasabi nila kaysa sa sinasabi ng mga nag-aaral, ng mga aral, ng mga pinag-aaralan to. Ang kinabubuhay ay mag-research at maraming tao ang nag-research sa kung paano pinaka-effective na way ng pag-aaral o pagtututo. Okay, anong gagawin ng teacher? Ipapaliwanag niya, children, ito ang mga presidente ng Pilipinas. Sige, dala-dala niyo yung poster, nandun lahat. Pinas, yun ang clutter na pinapatanggal ni Sara Duterte. Kasi nakaka-distract daw ng learning. Gusto mong malaman ng mga bata ang iba't ibang parte ng puno at ang mga pakinabang nito. Wala ka namang PowerPoint presentation, hindi ba? Hindi ba wala kang PowerPoint presentation? So gagawa ka na naman ng poster. Ayan, ipapumuestra mo na naman sa mga bata. Kasi sabi nga nila, mas magandang ituro ang through visual aid. Sige, ayan. Tapos pagkatapos ng science lesson mo, itatago mo na yon. Paano ngayon masasaulo ng bata yan? Lalo't kung ang estudyanteng yan, wala naman yung personal na laptop o personal na cellphone para makapag-google siya, walang internet signal para makag-google siya. Diba? Sasabihin nyo, lahat naman ng mga tao meron ng cellphone. O hindi ba nireklamo nyo yan noong panahon ng pandemic? Wala nga silang cellphone. Kaya nga module lang ibinigay, hindi ba? Print module. Walang connectivity, hindi ba? So, paano yun?
O hindi ba dapat ang gawin yung puno na yun, yung image ng puno, lahat ng party, lahat ng pakinabang na nakukuha mo doon, ipapaskil mo na naman. Katabi na noong mga mukha ng mga presidente, nakatabi nung mapa ng Pilipinas. Yun ang clutter na pinapatanggal ngayon ni Sara Duterte. Dahil yun daw ang nakaka-distract sa learning. Hindi naman po mga picture ng mga babae ang nilalagay ng mga teachers. Hindi naman po mga picture ng mga artista. Lahat po ng nilalagay ng mga teacher dyan, usually. Diba? Anong gusto ng Sara Duterte? Pagpasok mo, walang man ng kalaman naman. Tapos ang teacher lang magsasalita. Tapos hindi naman bibigyan ng power laptop. Hindi naman bibigyan ng LCD, screen, o projector ang bawat classroom. Anong gagamitin ng teacher na pang-demonstran mga visual aids? Hindi ba? Gagawa na naman siya paulit-ulit, lagi niyang gagawin, dadalhin sa mga di ba? Yun na siya na yun. Paano malalaman paano masasaulo ng bata yun? Di ba repetition yan eh. Yan ang sinasabi ko kapag wala kang alam sa teorya ng pag-aaral at pagtututo. If you don't know, if you are not an educator, ito rin ang problema. Alam mo, nung unang nilagay si Sara Duterte pagka DepEd, tinanong ako noon kung anong tingin ko. Sabi ko, well, tingnan natin, nanalo siya pagka vice-presidente, may mandato siya, napatakbo niya isang bayan, tingnan natin. Hindi naman siya educator. Tingnan natin kung kaya niyang mapakilos ang education bureaucracy. Pero sana ang inasa ko doon, aasa siya sa mga consultant, aasa siya sa mga eksperto. Hindi yung basta-basta na lang siya magpapalabas ng ganyan, nang hindi niya inaasahan ng parang, sabi ba naman niya, I'm sure daw, hindi naman daw magagalit si Bongbong Marcos o si Rizal kapag tinanggal ang mga pictures nila. Hindi naman yun yung issue doon eh. Ang issue doon ano ba, hindi lang naman mga mukha ni Bongbong Marcos ang presidente at ni Rizal ang nandun. Yan ang problema sa atin eh. Kaya sabi ko, ito rin siguro ang pagkukulang ni... Ito yung mga kabanat, no, yung last part, no. Ito rin pagkukulang di umano. Panoorin nyo. Pakinggan nyo mabuti. Pangulong Marcos, naglalagay siya ng mga ito, ulitin natin. Yan ang problema sa atin eh. Kaya sabi ko, ito rin siguro ang pagkukulang ni Pangulong Marcos. Naglalagay siya ng mga tao na maaring nanalo, popular, pero walang kahandaan sa mga teknolohiya at technical na kaalaman sa kanilang mga departamento. Nakalulungkot. Well, yung nga ang point eh. Tapos nung hiniritan siya ng mga tibang guro, abay nagmatigas pa ang Sara Duterte. Talagang pinagpilitan pa rin niyang tanggalin lahat yan. Well, kautusan niya. Tingnan natin. So yan, hanggang tapos na pala. So yan mga kabanat yung video, no. So comment kayo dyan mga kabanat kung anong masabi nyo doon sa sinabi ni Professor Tontong Contreras, lalo dito sa pahayag niya na ito. Sa mga teknolohiya at technical na kaalaman sa kanilang mga yan ang problema sa atin eh. Kaya sabi ko, ito rin siguro ang yung problema, ito daw pagkukulang ni President Bongbong Marcos dahil nag-a-appoint ng kulang sa kaalaman, di umano. So lumalabas na parang kulang sa kaalaman. Para sa akin siguro, mayroon siguro nakita dyan si Vice President Sara Duterte na kaya gusto niyang palitan. Pero siguro mga kabanat, ito pagkakaintindi ko dito hindi tatanggalin ni Vice President Sara Duterte yung mga poster in elementary, for sure yan. Siguro, feeling ko dito mga kabanat sa college, sa high school na. Sigurado yan, tatanggalan niya ng plug, lahat ng poster, saka high school. Pero elementary, malamang, o hindi kaya, yung 1 to 4, no? Halimbawa, grade 1, grade 2, grade 4, grade 5, maaaring mayroong poster pagka lumampas dyan. Hindi kaya, in short, sa aking pagkaintindi dito, feeling ko, hindi naman yan tanga si Vice President Sara Duterte na ultimo grade 1, kindergarten ay tatanggalan niya ng poster kasi ang mga ganong edad ay talagang kailangan ng poster yan. Hindi yan tanga si Vice President Sara Duterte. Sigurado yan. Ang tatanggalan niya ng poster ay yung mga nasa high school na kasi hindi naman talaga dapat yan lagyan ng ganon eh. Napaka-ing-ing mo na, nakaapa ka na sa high school.
tapos umaasa ka pa sa poster, 'di ba? Siguro malamang high school tatanggalan niya ng mga naka-display diyan sa loob, mga kabanan. Patay, taga mo sa bato. Hindi yan tanga ang Vice President Sara Duterte. Hindi yan tanga na ano yan, na tatanggalan niya lahat, pati grade kindergarten, grade 1, grade 2, tatanggalan niya ng mga poster ang loob ng school. Hindi yan. For sure, high school ang tatanggalan niya. So maraming salamat. Yan lang muna, mga kabanat. See you next video.